Alright, magandang araw sa ating lahat ng mga minahal nating mga viewers. Nandito tayo mga kababayan sa ating channel, no? Tayo po ay magpasalamat sa ngayong araw dahil ligtas tayong lahat, no? Lalo na kahapon may ganap ng lindol sa Cebu. So tayo po ay magpasalamat mga kaibigan. Tayo po ay walang na saktan o na injury sa ating mga kababayan, no? So pasalamat pa rin tayo sa may kapal, no? Kahit papaano ay nandito naman ulit nakapag-live tayo, no? Kumusta ang lahat ng mga nandoon sa ibang bansa, mga OFW? Tayo po ay mag-subscribe na dito sa ating channel para upang ma-notify tayo sa ating mga i-upload. Pindutin lang yung button para tayo po magiging updated lagi, araw-araw. Lagi tayong makatanggap ng mga balita, kung anong mga natatanggap sa ating channel, sa mga OFW. Sana ligtas kayo sa kapahamakan, no? Shout out dyan sa inyong lahat mga OFW. Kay Daddy Franks, shout out sa inyong family, Daddy Franks. Shout out sa mga tinatawag nitong charity vloggers, no? Si Daddy Franks, patuloy lang laban ang kahirapan, no? Upang magtagumpay sa bawat Pilipino mamamayan. Itong lindol mga kababayan ay balik-balik tayo. Tayo po ay isang nakatanggap ng balita dahil kahit huli na tayo, no? Tayo po ay nakatanggap ng balita sa ating mga kasamang mga mamamayang Pilipino na ang lakas ng lindol kahapon, no? So ang gagawin kung maglindol, kung nandoon kayo sa building, no? Magmasid kayo sa paligid ng loob ng building kung ano kalakas, no? Pero huwag kayong tatayo. Pag medyo palakas ng palakas, dandahan kayong lalakad, no? Huwag kayong tatakbo mga kababayan para hindi kayo masugatan o ma-injury. Sa mga kababayan, itong sinasabi ko ay bilang isang hatid ng balita sa inyo. Kasi yung nagtrabaho pa ako sa building, no? Sa loob ng building, naranasan ko mga kababayan ng lindol, no? Kasi ang lindol, walang sinasanto yan kapag gumalaw na yon ng lindol, no? Kailangan lalabas ka sa building, no? Huwag tatakbo. Magmasid kung anong gumuguho sa loob ng building, no? Para maiwasan kapag nandoon na kayo sa labas ng building, upo kayo doon, no? Malayo sa building.
nga sib ang buhay, no? So pag tumigil na, saka na babalik sa loob ng building, no? So yun lang ang masabi natin. So sabi lang mga mga gumagawa ng building, no? Kasi naranasan ko mga kababayan ng ganun, no? At saka hindi naman talagang masyadong malakas, din mo mapansin kapag na doon sa loob kang building, kasi ang building ano lang siya, parang nandiyan ka sa barko, no? Maalon-alon, no? Gumagalaw-galaw lang yung barko, pero at least na laman mo nga dagat yung tinakbuhan ng barko. So kumpara na lang natin yun, pero walang kaibahan kung tutusin, no? So among building kailangan mag-ingat, kasi siyempre pag may bumagsak nga nagmasid ka, malayo ka sa injury, di ba? So ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Pindutin niyo ang button para updated tayo sa ating mga i-upload araw-araw, no? So balik-balik tayo mga kababayan. Dito naman tayo sa mga mangnanakaw ng pera natin. Walang hiya-hiya naman tong mga nandyan sa gobyerno. Although di man lahat mapipili, no? So tuwang-tuwa sila mga kababayan, no? Ay talagang inuubos na nila ang pera ng ng buhis ng mamayang Pilipino, no? Isipin mo mga kababayan, tayo po ay naghihirap sa bawat isang mamayang Pilipino. Naghihirap ang ating gobyerno, inaabuso ang ating gobyerno. Bakit? Kasi sila ay tinuturi natin nga malakas o magampanan ang atin mga tinuturo nga sila ay maglingkod. Kaya nga ay tayo po ay nagpapasahod sa kanila, no? Kaso lang abusado. Tayo ay nagpapasahod, nanakawin pa ang pera, pakunwari nga mayroong flood control, pero nilinglang ang taong bayan. So ngayon mga kababayan, ano ba ang nang mangyayari kaya sa sunod mga buwan? Mayroon bang mapasok parusahan? Mayroon bang mananagot? Kasi pera natin yan, no? So dito naman tayo sa mga uniform, no? Mga pulis, mga kasundaluhan. Kailan pa man tayo o kayo nga uniform nga naka sa ating subaybay sa ating bayan, no? Kailan pa man tayo kikilos, o lalo na sa mga kasama nating mamayang Pilipino. Mahirap kasi kung hindi tayo magpakabana sa ating pera, o hindi tayo nakikialam, o hindi tayo nakikialam sa ating bansa. Di natin natitingnan ang pangyari sa bansa, no? So dito tayo mga kababayan, sana magkakaisa na tayo para tayo po ay mapababa si BBM, no? Ang number 1 dyan nga mangnanakaw
pangalanan ko. Ang iba hindi na. Bongbong Marcos, Martin Romualdez Buaya, di ako mag-alanganin dito sa pagsalita. Walang dagdag, walang bawas itong sinasabi. Mga kababayan, uulitin ko, isang number 1 na korupsyon sa ating bansa, ang politikong BBM, Martin Romualdez, Saldico, mga senador pa kasali, no? So ang pera natin mga kababayan, hinati-hati nila. So sila lang ang nakikinabang sa pera ng mamayang Pilipino. Walang hiya kayo, walang hiya kayo. Totoo yun, di ako bilang tayo po ay isang napakialam sa ating pera o nakialam sa ating bayan. Kasi itong sinasabi namin, mamayang Pilipino, hindi kayo makaupo dyan kung wala kaming mamamayang Pilipino. Kaya sinabi namin nga kayo nilagay namin bilang caretaker kayo. Wala kayong kwenta, mga nandyan nakaupo sa gobyerno. Puros lang kayo dyan mga sakim sa panggobyerno, maliban sa mga hindi marunong mga nakaw. Hindi ninyo tinitingnan ang mamayang Pilipino. Dapat bigyan ninyong budget ang mga school na nag-aaral o paaralan, no? Bigyan ninyong project ang mga school supply. Bigyan ninyong budget. Health center, bigyan ninyong budget. Ngayon, kay Duterte pa yan, lahat nandyan ang budget. Binigyan ng budget. Unang-una, sa ospital, mayroong budget para sa mamayang Pilipino nga walang kakayahan nga bumili ng mahalin nga gamot. Kaya sinadya ni Duterte o minahal ni Duterte yung mamayang Pilipino. Bakit? Kasi siya ang taong tunay nga naglingkod sa ating bayan. Siya ang tunay nga nagmalasakit sa ating bayan. Kaya nga mayroon tayong konstitusyon. Hindi natin inaabuso ang konstitusyon. Once kang mag-abuso tayo sa konstitusyon, may mananagot. Pero ngayon, inaabuso nila ang konstitusyon, ginamit nila ang konstitusyon, no, para magamit nila. Ginamit nila ang mamayang Pilipino, binayaran nila ang mamayang Pilipino, binayaran nila ang vlogger, no? Pero kami, wala kaming bayad. Bakit di kami nanghihingi sa totoo, no? Hindi kami nanghihingi. Kusa naming namamahayag dito para upang mabantayan ang nandyan nakaupo sa gobyerno. May freedom of expression tayong lahat para upang makasigaw, upang isigaw ang mga anomalya nga ginagawa ninyo, no? So kayo ang pinipili pa man namin nga kayo ang maglingkod sa mamayang Pilipino o maglingkod sa bayan, no? May panumpaan kayo na saan ang sinumpaan ninyo, no? Wala kayong wala kayong utang na loob, mga kababayan. Nandyan na sa pwesto, maliban sa mga totoong nanunumpa sa watawat
ng bandila ng bayan natin. Ibig sabihin sila ay nanunumpa nga sila ay maglingkod sa bayan, maglingkod sa mamayang Pilipino, no? Kagaya ni Duterte. Ngayon, kayo pala nandyan sa panggobyerno ay abusado na, no? Hindi pa nga ni nakalahati ang termino ninyo, ubos na ang pera ng kaban ng bayan, no? So mas mabuti pa mga kababayan, pababain natin sila, no? O kayong nandyan sa gobyerno nga kami ang nagpasahod sa inyo, baba kayo, wala kayong ipapakitang kabutihan sa ating mamayang Pilipino. Wala kayong ikapakita nga naglingkod o nagtrabaho sa inyong gipwistuhan, no? Sa inyong pinaglalagyan. Kayo po ay dapat baba na. Huwag kayong magtagal kasi ang taong bayan dahan-dahan ang kumikilos para pababain na kayo. Huwag niyong aantayin nga mag-aklas o aangat ang buong sambayan ng Pilipino para upang hindi kayo manatili dyan. Mga kababayan, ito ating isigaw sa ating administrasyon ni Bongbong Marcos na walang silbi, no? Isang panglinlang, no? Panglilito sa mamamayang Pilipino. So mga kababayan, so tayo po ay ang nagbigay ng kunting makakarating itong video sa mga nandyan sa gobyerno, na sana mapakinggan ninyo ito upang kayo ay hindi manatili sa pwesto, no? Kasi kami ang napapasahod sa inyo, mga nandyan sa gobyerno. So dandahan lang kami nagsama-sama mga kababayan, no? O mga kayong nandyan sa gobyerno, o wala naman kayong saysay, wala kayong ipapakita namin nga magagandang kabutihan na wala kayong magagandang ikapakita sa amin. So number 1, si Saldico nakabili ng mga sasakyan, nakabili ng bahay nga mamahalin, nakabili ng eroplano nga lilipad na sa kahanginan. So ang iba kung ano na lang siguro, ano kasi itong tinatawag na mga sindikato talagang nakaupo diyan sa gobyerno, maliban sa hindi marunong nga mangnakaw, no? So mga kababayan, sasabihin ko dito, si BP Sara ang ating ituboy pagka-presidente ngayong pagbaba na BBM, ha? Mga kababayan, hindi tayo mag-alanganin, so hindi na tayo magpabudol pa kung sino ang babangga sa pagka-presidente ni BP Sara, no? So ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para ma-notify tayo dito sa ating channel. Pinutin lang ninyong button para updated tayo sa ating ina-upload araw-araw, no? Maraming salamat sa ating saliksik sa ating kapaligiran o sa ating bayan. Maraming salamat uli sa ating mga viewers, followers, no? Shout out sa inyong mga
followers, viewers, nakasubaybay kayo kasi ang hindi pa nakapindot, magpindot na kayo o mag-subscribe na kayo para man-notify na tayo, mga kababayan. Hanggang dito lang tayo, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat.